Bumalik ka ba dito dahil iniwan ka na ng lalaking pinalit mo sa amin nagpupumigil kong sad dito. Tumingala ka agad ito sa narinig, no wala akong ibang lalaki, Tyrone. Ikaw lang ang mahal at mamahalin ko, panigurado nito. Umiling lang ako, no, Samantha. You think mabibilog mo pa ako? Pwes, no, galit kong asik dito. Please, Yiri babawi ako, please give me chance to prove myself, she pleaded. Sasagot na sana ako nang bigla akong makarinig ng mga hakbang na papalapit sa amin. Napalingon ako sa gilid ko nang marinig ko ang boses ni Lyra. And there, I saw her. Bitbit nito ang mga supot ng pagkain habang nakatayo at nakatitig sa amin. Lyra, umuwi ka muna. Mamaya ka na lang bunalik dito. Kunot noong sambit ko dito. Samantha, nalilitong sambit nito at tila naghihintay ng aking sagot. 2 tango lang ang isinagot ko dito. Tila hindi ito makapaniwala at napatakip ito sa kanyang bibig. Maya-maya ay ibinagsak nito ang mga pagkaing nasa supot at mabilis na lumapit kay Samantha at tinulungan itong tumayo. Hindi mo kailangang gawin yon. I heard her said. Lyra please, umalis ka muna, nagtitimping sambit ko dito habang hilot-hilot ang sentido ng ulo ko. Hindi ako nito pinansin at patuloy lang nitong tinulungan ang babaeng iyon na tumayo. Pagkatapos niya yung gawin, matalim ako nitong tiningnan na ikinagulat ko. Nagpakawala ito ng isang buntong hininga bago tuluyang humarap sa akin. I don't know why she's acting this way. Wala naman akong ginagawang masama. Hindi ko alam na ganito ka pala kasahol tumrato ng mga babae. Kung galit ka man sa kanya, huwag mo naman sanang abutin sa punto na kailangan niya ng lumuhod sa harap mo, sumbat nito. Mariin kong ipinikit ang mga mata ko upang kontrolin ang aking emosyon. Look, umuwi ka na lang muna, Lyra. Hindi ka kasali dito, bumalik ka na lang mamaya, nakapikit ang mga matang sad ko. Narinig ko ang malalim nitong paghinga. Okay, sa taas lang ako baka bumaba pa si Luke. Mukhang kailangan niyong mag-usap, mahina nitong sad. Mabuti pa siguro. Para hindi ako maabutan ng anak ko dito, kasama ang totoong ina niya. Nang tuluyan nang makapasok si Lyra sa loob, ibinalik ko ang paningin ko sa babaeng ito. Baka sa mukha nito ang sakit habang nakasunod ang mga mata kay Lyra. Tiyak ka na lang ba dyan, inis kong saad dito. Yumuko lang ito at mabilis na ipinalis ang mga luha na nanggagaling sa kanyang mga mata. Ibinalik nito ang paningin sa akin, ang ikinagulat ko lang ay ang kanina'y malungkot nitong mukha, ngayon ay naging ngiti na. Ay, 3. I'm still happy and thankful to you, kasi kahit papaano ay binigyan mo ako ng pagkakataon na mayakap ang anak ko. Ira the way, siya ba yung sinasabi mo noon sa akin na best friend mo? I'm happy for you, nakangiting sambit nito sa akin, ngunit patuloy pa ring tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Kinakausap niya ako na parang walang nangyari kani-kanina lang. What's this? Lee, are you acting like this? Naguguluhang tanong ko dito. Siguro nga tama ka. Wala akong karapatang makilala ni B. Brian, nakangiti ngunit malungkot nitong sambit. Hindi ka agad ako nakasagot, tila nalunok ko ang sariling dila ko. Bakit parang nakokonsensya ako sa mga ibinato kong mga salita sa kanya kanina? She deserves it. Yet, this packing heart still managed to forgive her. Aalis na ako, Tyrone, isang peking ngiti nito ang huli kong nasilayan bago ito tuluyang tunalikod at naglakad papalayo sa akin. Gusto ko itong pigilan, gusto kong hawakan ang kanyang mga mukha at punasan ang mga luha niya. Kinuyom ko ang mga kamao ko. Andito na naman sila, naglalaban-laban na naman sa kaloob-looban ko. Bumalik ako sa loob ng bahay habang bagsak ang mga balikat. Ibinagsak ko ang aking sarili sa couch at isinandal ang ulo doon. Hinilot ko ang sentido ng ulo ko. Daddy! What took you so long? Narinig ko ang boses ng aking anak at ang mga hakbang nito na tumatakbo papalapit sa akin. Sumalampa ito sa aking mga hita habang nakangiti na nakatingin sa akin. I'm sorry baby, may kinausap lang kasi si Daddy. Tinawag mo ba ako kanina? Umiling lang ito bilang pagsagot. Kinulong ko ito sa aking braso. Naligo po akong nag-isa. Yehey! I did it Daddy, he screamed, natawa ako dito. Inilapit ko ang mukha ko sa kanyang malagong buhok at inamoy ito, maya-maya ay inilipat ko sa kanyang kilikili kaya natawa ito. Looks like, Luke is already big boy now. Saad ko dito at marahang ginulo ang kanyang malagong buhok. Precisely, natutuwang sagot nito. I can still remember when was still as my son's age.
That was the exact words said to my dad when finally get to take bath ila myself. Yun na yata ang pinaka nakaka-proud na nagawa ko noon. I silently laugh upon what I remember. Naabutan ko yung hubad sa kwarto niya, hindi niya alam kung paano ibaliktad yung damit niya, napalingon ako nang magsalita si Lyra. I logged, seriously. Mama, saway pa ng anak ko. Oh, I guess, hindi pa talaga big boy itong baby ko. I joked then logged silently. Napasimangot ito sa sinabi ko, you're still no baby Luke. Magiging big boy ka rin, not now but soon, bawi ko. When will that soon come, nakangusong sambit nito. When you turn 9, baby. I smiled. Promise daddy, tumango lang ako dito. Yehey. You hear that, mama? Daddy said when I turned 9, magiging big boy na daw ako, masayang sambit nito at mabilis na umalis sa kandungan ko. Natawa na lamang ako sa naging reaksyon nito. Well, that's good to hear, pagsabay na lamang ni Lyra dito. We looked at each other and laughed later on. Mama Lyra, can borrow your phone? Sure. Nasa kwarto mo yon nakalagay baby, I forgot to bring it her with me. Sumunod naman kaagad ang anak ko at mabilis na tumakbo patungo sa kwarto niya. Napailing lang ako habang nakatingin sa anak ko hanggang sa tuluyan na itong nakapasok doon. Isinandal ko ulit ang ulo ko at ipinikit ang aking mga mata. Yelen, anong nangyari sa pag-uusap nyo? Idinilat ko ang mga mata ko nang marinig ko ang tanong niyang iyon. Bumuntong hininga lang ako, ewan, tipid kong sagot. Kung ako siguro ang nasa posisyon ni Samantha, titigil na ako kakaiyak at kakahabol sa'yo, simula pa lang. You're not her, nang init bigla ang ulo ko. So anong gusto niyang iparating? Na ako ang may kasalanan? Nasaktan rin ako. Ako ang pinaka mas nasaktan dito. Iniwan niya kami ng anak ko nang walang pagdadalawang isip. Sobrang sama niya. Now tell me, sino ang mas masama sa aming dalawa? Huwag mo sanang masamain, Yiray pero. Inis akong tumayo galing sa upuang iyon at tiningnan si Lyra na halatang gulat sa ginawa ko. Wala siyang karapatang tawaging ina, Lyra, madiin kong sambit dito. Inirapan ako nito at tumingin sa harap nito, Tyrone, hindi lang naman sa'yo nakaikot ang mundo eh. Kung sa teleserye pa, hindi porki bida ka, ikaw na parati ang tama, hindi ka agad ako nakasagot dito. Mahigpit kong hinawakan ang hawak kong baso para pigilan ang inis ko. Tyrone, tao lang din naman si Samantha. Nagkakamali, she deserves a second chance. No, she didn't. Yes? Yes? Ikaw nga napatawad niya noon. Mas masakit niya siguro yung mga pinanggagawa mo sa kanya, pero pinatawad ka niya ng walang pagdadalawang isip. Tapos ngayon na siya ang nangangailangan ng isa pang pagkakataon, hindi mo man lang bibigyan, inis nitong singhal sa akin. Lyra, anak ko ang pinag-uusapan natin dito. Ano nga ba? Apektado naman talaga si Luke dahil dyan sa kagaguhan mo. Napatigil ito sa pagsasalita ng malakas kong sinipa ang stool na nasa gilid ng couch na inuupuan ko kanina. Napatili ito gawa ng ingay na galing doon. Wala. Kang. Alam, madiin kong sambit dito. Tila ba ay nandilim ang paningin ko dala ng galit ko. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay iyong ako pa ang nagmumukhang masama samantalang iyong babaeng iyon ay kinakampihan nila. Daddy. Don't hurt mama, isang nakakabinging sigaw ang nagpatigil sa akin galing sa itaas. Nang makita nitong nakatingin ako sa kanya, mabilis itong tumakbo pababa ng hagdan at kaagad na lumapit kay Lyra na ngayoy gulat na nakatingin sa akin. Don't hurt mama. I love her, daddy. Please don't hurt her, sad nito pagkatapos ay tuluyan ng humagulgol sa pag-iyak. Baby, your daddy didn't hurt me, pag-aalo pa nito kay Luke. Naglakad ako papalapit sa kanila, ngunit tinapunan ako ng isang masamang tingin ni Luke dahilan upang mapatigil ako. Oh God! You made her idiocy, daddy. I thought you two loves each other, iyak nitong sabi. Naliyak na rin ako dito, God, what have I done? Sorry baby, nakayukong sambit ko. Nangako ako sa sarili kong, hindi ko na ulitin ang noong gawi ko. Gusto kong magbago dahil ayokong makita ako ng anak ko, ngunit anong nangyari ngayon? Lumapit ako dito at akmang hahawakan ang kanyang mga kamay nang bigla niya itong iniwas sa akin at nagtago sa likod ni Lyra. Oh God! Ang laking gago ko. Luke, come on talk to him, he didn't hurt me I swear, pag-aalo pa ni Lyra dito. Hindi ako makagalaw. Nakatitig lamang ako sa kanilang dalawa.
Galit ang anak ko sa akin. Galit si Luke sa akin at hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ngayon. Still, he made you say right. This is the first time he shouted angrily at me and it hurts a lot. No, naiyak lang talaga ako dahil sa gulat. That's it, baby, don't be mad at him. Lara tried to calm him down as she glanced at me. But Yunwei-san just managed to shake his head. I tried to calm myself down and waited for Yunwei-san to calm as well. Afterwards, I silently walked towards him. He didn't look at me, nilalaro lang niya ang kanyang mga daliri. Gusto kong saktan ang sarili ko dahil sa nagawa ko. Nagpakagago ako and worst sa harapan ng anak ko. Tahimik akong umupo para maaninag ko ang umiiyak na mukha ng anak ko. Marahan kong hinawakan ang kanyang balikat at nagsalita, "Baby, I'm sorry. Daddy didn't mean it. I was just mad, but it will not and will never hurt your mama Lara." I said in a low tone. Pero laking gulat ko ng kabaliktaran sa inaasahan kong gagawin niya ang ginawa niya. Masama niya akong tiningnan. No, malakas nitong sigaw at mabilis ba tumakbo papalayo sa akin. Minutes after, I heard a door shut hardly. Naiwan akong nakatulala rito. Gulat sa ginawa ng anak ko. Galit talaga siya sa akin. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ni minsan sa buong taon na magkasama kami ay hindi ito nagawang magalit sa akin. He always forgive me whenever I apologize to him, but now is different. I don't know what to do. I looked at Lyra how was been looking at me. Nagpakawala na lamang ako ng buntong hininga, galit ang anak ko sa akin, I said out of sadness. Hindi siya galit, huwag mong isiping galit siya sa'yo. Hindi niya magagawa iyon. Nagulat lang ang bata. Just give him time. Baka bukas maayos na kayo, she said. Tahimik akong napatango kasabay ang pagsuklay ng buhok ko, huwag muna, baka magalit ang bata. Ako na ang kumausap sa kanya mamayang gabi. I said. You can't. I told you, give him some space. Bukas ng umaga, kausapin mo siya. I'm sure malamig na ang ulo niyon, she replied. Hindi na lamang ako sumagot. I've never felt this nervous in my whole life. Anak ko lang yata ang nagpaparamdam sa akin ng ganitong klaseng takot at kaba. Dahil sa lalim ng iniisip ko, hindi ko na malayang nasa tabi ko na pala si Lera at nakahawak sa aking balikat. She caressed my shoulder to at least comfort me. Hayaan mo, I will explain to him everything later. Hindi galit ang bata sa'yo, masyado lang siyang nagulat sa ginawa mo. All his life, ngayon ka lang niya nakitang magalit ng ganoon, she added. I'm sorry for how I acted a while ago. I apologized. No, that's fine. I understand you. Sorry rin kung pinangunahan kita, she replied. Hindi ko na lamang sinagot si Lera. Masyado pang blanko ang utak ko para sagutin siya. I was too shocked to decide things. Yunwei-san was making Inoy damn scared. Paano kung ayaw niya akong patawarin? Hindi ko kakayanin yon. Maya-maya pa ay umalis na kaming dalawa roon. Nagpunta siya sa itaas para sundan ang anak ko samantalang ako ay dumiretso muna sa labas ng bahay para magpahangin at pakalmahin ang sarili ko. Hindi sana kami aabot sa ganoong pagtatalo ni Lira kung hindi dahil sa babaeng iyon, di sana hindi galit sa akin ang anak ko ngayon. Isang nakakabinging katahimikan ang naghari sa loob ng kotse, tanging tunog lang ng manibelang kanyang hinawakan at hangin lang na nanggagaling sa aircon ang tanging naririnig nila. Tahimik lang sila sa loob habang nagmamaneho ito at ang anak naman nitong nakatingin lang sa labas ng bintana at halatang ayaw itong kausapin. Ilang beses niya na itong sinubukang kausapin kagabi ngunit bigo pa rin siya. Nahihirapan itong suyuin ang anak sapagkat wala si Lera na tutulog sa kanya. Ayaw man itong umalis sa bahay ngunit kinakailangan talaga dahil nagkaroon daw ng problema ang kumpanya nito kaya sila na lang ang naiwan ng anak niya. Baby, did you finish your homework already? Pagbasag nito sa namumuong katahimikan. Yes, tipid nitong sagot habang nakatuon pa rin ang atensyon sa labas ng kotse. Napabuntong hininga na lamang ito dahil sa ipinakita ng anak. Hindi naman kasi talaga ito sanay sa ganitong ugali ng anak. Itinigil nito ang kotse sa harap ng paaralan na pinapasukan ng anak. Kukunin na sana nito ang bag nito ngunit naunahan na siya. Mabilis na lumabas si Luke sa kotse dahilan upang mataranta si Tyrone. Luke, be careful, pagpapaalala nito.
Mabilis siyang bumaba sa kotse at patakbong sinundan ang anak na ngayon ay naglalakad papasok sa malaking gate. Baby, mahinang sambit nito at marahang hinawakan ang mga kaliwang kamay ng anak, nasaktan ito sa paraan ng pagtitig ng bata sa kanya. Baby, please don't be mad at daddy, malungkot nitong saad sa anak na ngayoy masamang nakatitig sa kanya. Hindi ito sumagot, bagkus ay nakatitig lang ito sa kanya. Look, didn't hurt Mama Lyra. She already told you right. But still, you made her liray, malakas nitong sigaw pagkatapos ay pilit na inilayo ang kamay sa kanyang ama. No, it didn't mean it, please forgive me baby, naiyak na si Tyrone. Mabuti na lang at maaga silang nakarating doon, kung hindi ay marami nang makakakita sa kanila. No, sigaw ng anak nito. Tila nawalan nito ng lakas at nabitawan nito ang kamay ng anak. Ginamit naman ng bata ang pagkakataong iyon upang makatakas at tumakbo papalayo sa kanyang ama. Madiin na ipinikit ni Tyrone ang mga mata at buong lakas na sinuntok ang katabing pader sa gilid nito. Gusto niyang sundan ang anak niya ngunit ayaw naman nito sa kanya. Kaya wala siyang ibang magawa kundi ang tingnan na lang ito sa malayo. He needs to talk to Lyra or else he can't have his son back again. Si Penny of your thoughts, tila nagbalik ang aking kaluluwa sa aking katawan nang marinig ko si Tristan na nagsalita sa gilid ko. Ha, kunot noong tanong ko dito. Mas nagtaka pa ako ng palihim itong natawa. Kanina ka pa wala sa sarili mo, may I know what's bothering you, tanong nito. Hindi ko kaagad siya sinagot, bagkus ay napahinga ako ng malalim at pilit ng umiti. Yumuko ako para ayusin ang suot kong sweater na unti-unti na palang tumataas, pagkatapos ay ibinalik ko ang paningin sa kanya. Maya-maya ay inilipat ko ang paningin ko sa malayo. I already saw them, malungkot kong sambit. Wala akong narinig na pagsagot galing dito, kaya sinulyapan ko ito. Nakatungo lang ito at parang hindi nagustuhan ang aking balita sa kanya. Okay ka lang ba, Tan? Tanong ko dito. Mabilis naman itong tumango. I said, well. That's a good news then, he exclaimed that made his knees tighten because of his sudden response. Hindi ko alam. Parang kanina lang ay ang tahimik niya, tapos bigla-bigla na lang itong sisigaw na parang nasapian ng ibang kaluluwa. Ibinuka ko na ang aking labi upang magsalita. Ngunit naunahan ako nito. How is he then? Did you already talk to your son? How about his daddy? Your husband, sunod-sunod nitong tanong na mas ikinalulungkot ko. Masaya akong makita ulit ang mag-ama ko. 3 taon na simula noong huli ko silang makasama, ngunit hanggang ngayon ay ganoon pa rin ang nararamdaman ko sa kanila. Mahal na mahal ko pa rin sila. Ngunit, isang malaking sampal sa akin ang katotohanan na ayaw na sa akin ng asawa ko, at iba na ang kinikilalang ina ng anak ko. Sobrang sakit. I don't know. Aayaw niya na akong makausap, maikling saad ko dahil pakiramdam ko ay maiiyak na ako maya-maya. Who? Your ex-husband, he asked. I just nodded my head as an answer to his question. Pagkatapos ng pag-uusap naming iyon ay namayani na ang isang nakakabinging katahimikan. Nagpatuloy na lang kami sa paglalakad at tila wala ni isa ang may planong magsalita. Today is Monday and we're here at Tristan's favorite place as what he said earlier. Pinilit ko pa nga itong bumalik sa kumpanya dahil Lunes ngayon at paniguradong kailangan siya doon, ngunit mas pinili niya pa ring samahan ako dito. Mabagal ang aming paglalakad habang ako ay paminsan-minsang ipinipikit ang mga mata upang damahin ang malamig na simoy ng hangin. Sobrang tahimik dito sa lugar na ito kaya siguro gusto ni Tristan dito. Napapalibutan ng mga malalaking puno ang paligid at dahil sa berdeng damo ay gumaganda ang paligid. Hinawakan ko ang kabilang braso ko at hinahaplos-haplos ang bandang iyon habang naglalakad. Maganda rin ang mamalagi dito kapag may problema ka dahil nakaka-relax ang paligid. Dadalhin ko dito ang mag-ama ko sa oras na magkaayos na kami. You had brought me to your favorite places, but this is the favorite. Mahina ngunit sapat na iyon upang marinig niya ang sinasabi ko. I heard him smirk, me too, he replied. I smiled. I love this place because this is where we always spend our time, he continued. Your family, nakangiting tanong ko dito. Gumanti ito ng ngiti bago ipagpatuloy ang pagsasalita. Yes, but there is only one person whom always have a special place here in thy heart including the family, he paused. Who? Is it her ex-girlfriend?
Pero sa pagkakatanda ko, malaki ang galit niya sa datong kasintahan niya dahil sa pang-iiwan nito sa kanya. Malola. Dahil sa sinabi nito, naglaho lahat ng mga ideyang pumapasok sa isip ko. Hindi ko inaasahan ang sagot niyang iyon. Your Lola? Tanong ko dito. Tumigil kami sa paglalakad. Pasimple pa itong natawa habang nakatingin sa malayo. I can still remember how I felt whenever 8 won the game. Pagkatapos ay lalapit si Lola sa akin para patahanin ako, tapos sasali na siya sa laro namin. Alam kong nahihirapan na siya dahil na rin sa pagtanda niya, pero ininda niya ang mga iyon para lang sa ikakasaya namin ni ate, mahabang saad nito. Your Lola must probably happy seeing you now, successful. I commented. Yee, he agreed. Sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan namin, ngunit naputol iyon nang biglang tumunog ang telepono ni Tristan. Mabilis niya itong kinuha sa bulsa niya at sinagot. Tumingin ito sa akin na tila hinihingi pa ang permiso ko. Tumango lang ako kaya tumalikod na ito at lumayo ng ilang hakbang galing sa inaapakan niya kanina. Nakatitig lang ako sa mukha nito habang kunot noong nakipag-usap sa telepono. I wonder who is calling. Naalala ko tuloy yung mga panahon na boss at empleyado lang ang relasyon namin. Nakakatawa lang dahil parang noon ay siya muntik ko nang isumpa ang pagiging suplado niya, pero ngayon, eto at magkaibigan na pala kami. Maya-maya ay ibinaba niya na ang kanyang telepono at nagmamadaling bumalik sa pwesto niya kanina. Yan ba secretary just told me that they need me there, said nito. Si. Sabi ko sa'yo na huwag na lang tayong pumunta dito eh. Ayan tuloy, nagkaproblema, nakangusong sambit ko dito. Napailing na lang ito at inakbay ang kaliwang kamay nito sa aking kabilang balikat. Naglakad na kami pabalik sa kotse kung saan ang bahay ng kanyang lola. Hinatid ako nito sa cake shop ko. Salamat sa paghatid, Tristan, nakangiting sambit ko dito matapos akong makalabas sa pinto ng kotse. Umiling lang ito habang nakatukod ang siko sa kanyang kotse. It's nothing, wika nito. TFF. Sige na at baka masapak pa kita, sarkastikong saad ko, natawa naman ito. Makalipas ang ilang mga minuto ay napagpasyahan na nitong umalis at bumalik na sa gusali ng kumpanya niya. Nakatitig lang ako sa papalayo nitong kotse, nang mawala na ito sa paningin ko naglakad na ako papalapit sa pinto upang pumasok sa cake shop. Itutulak ko na sana ang tinted glass na pinto nang marinig ako ng isang iyak ng bata. Kaagad akong napalingon sa likuran ko at sinundan kung saan nanggagaling ang boses na iyon. Nanlaki ang mga mata ko nang may batang nakaupo habang nakahawak sa kanyang isang tuhod at umiiyak, mabilis akong napatakbo papalapit dito. Bakit siya lang mag-isa? Nasaan ba ang mga magulang nito? Hey little boy, saad ko nang makalapit na ako dito. Nakatalikod dito kaya hindi ko nakikita ang umiiyak nitong mukha, ngunit kitang-kita ko ang dumudugo nitong tuhod. Hindi ako nito pinansin, bagkus ay sinisigaw nito ang katagang imama at daddy sa kalagitnaan ng kanyang pag-iyak. Pamilyar ang matinis nitong boses at parang narinig ko na ito noon. Ngunit napako ang paningin ko sa balat nito sa bandang leg. Pakiramdam ko ay gumuho ang mundo ko nang makilala ko ang batang ito. Is si Brian? Be Brian? I unconsciously said. Hindi ako pinansin ng anak ko at nagpatuloy lang sa pag-iyak. Bakit ito nandito? Bakit wala siyang kasama? Hi little boy. What happened? Where did you get this? I asked him. Lumiko ako at hinarap ang anak ko, napatingin ito sa akin at pinunasan ang kanyang mga luha. Hindi ako nito sinagot ngunit tinuro nito ang isang malaking bato sa gilid ko. Oh, is the baby? Oh, I can help you. I volunteered. Nahihiya ako mismo sa anak kong makipag-usap, ayoko kasing magalit siya sa akin. Daddy said, don't talk to strangers, sambit nito. Well, you already does, nakangiting sambit ko dito na ikinakunot ng noo ng anak ko. Yes, the way, your name is Samantha. Remember the woman you helped in mall, pagpapatuloy ko. Napansin ko ang unti-unting pag-aliwalas ng mukha nito habang nakatitig sa akin. Punas-punas pa rin ito ang mga luha sa kanyang mata at paminsan-minsan ring pagpunas sa kanyang sipon. Ayu are, hindi makapaniwalang tanong nito. Natawa lang akong tumango sa tanong nito. Oh. Hello miss. How are you? He worriedly asked that made me laugh.
He almost forgot that he was hurt a while ago just because of our sudden encounter. Mahina akong natawa. I'm already fine, lit boy. So now, may I help you? I asked him. See, can you please? If the knee really hurts, he said and then pouted his lips. Tumango ako dito at tumayo na. Kinarga ko ang anak ko papasok sa cake shop ko. God! Naiiyak na ako. Pakiramdam ko ay lumundag ang puso ko sa saya dahil sa nahawakan at nakarga ko na ang anak ko matapos ang 3 taon. Good noon, Ma'am Samantha, everyone greeted. Good noon din ni. I greeted back. Hindi naman nila ako tinanong patungkol kay Brian na karga ko ngayon, siguro ay inaakala nilang tinulungan ko lang ang batang hindi ko kilala. Yun lang. Wow! You own this cake shop, Son amusingly asked. Yes, little boy. Want to have a mocha cake? I asked. His face crumpled upon hearing Zivay's words. How did you know it's your favorite flavor? It's a secret. Joke. Marahan kong inilapag ang anak ko sa naliit na upuan at mabilis na kinuha ang first aid kit sa katabi ng pintuan. You're not afraid of this, don't you? I asked him as saw his face watching me for what I'm doing, no reaction. He just shook his head. No, Daddy said. I am Superman. And Superman should not be afraid of these, he cheerfully answered. I'm impressed for Tyrone on how he raised our son. He is a good father indeed. What great father you have. I complimented, subalit wala itong sinagot, bumusangot lang ang mukha nito na parang hindi nagustuhan ang sinabi ko. What's wrong, baby? I questioned. He let out a deep sigh before uttering his words. I temporarily hate him. Tumungo ito. Nagulat ako sa sinabi nito. What? Really? I curiously asked. He hurt Mama's feeling. He shouted at her and that made her nearly. So I hate him. He then pouted his lips. Pakiramdam ko ay may kung anong pumisil sa puso ko at sandali itong tumigil sa pagtibo. Nasaktan ako sa narinig ko, mabuti pa siya minahal ng anak ko. Kasalanan ko naman talaga kasi kung hindi lang sana ako nagpakaduwag. Oo, is it the reason why you didn't wait for your daddy to come and fetch you in your school? Naniningkit ang matang tanong ko sa anak ko. Tampo po ako sa kanya, nakangusong sambit nito habang nakatungo. Inilipat ko ang aking kamay sa kanyang buhok at marahan itong hinaplos. How wish I could be that mama he is always protecting. You need to talk to him, Brian. Don't call me Brian, Jim's name is Luke po, reklamo nito. Oh sorry, Luke. You need to talk to your daddy, he didn't mean to hurt your mama's feeling. Siguro nadala lang siya sa emosyon niya. I tried to explain him. Still, didn't my mama cried, sad nito. Napahinga ako ng maluwag at umupo sa tabi nito. You know what? When was a kid like you, nagalit rin ako kay daddy ko. Want to know, Gareth? Tumango lang ito sa sinabi ko. Kasi he made Jimbe mommy tireri, just like you. I continued. Nagalit ako kay daddy noon kasi pinapaiyak niya si mommy ko. I've been ignoring him for about 5 days, but one night, I saw my daddy cried in our room balcony. When mommy asked him, he said he was hurt because ignored him. Nakangiting sambit ko dito. You should talk to your daddy and forgive him, baby. Huwag mong hintaying iiyak daddy mo, saad ko. Hindi naman nakaimik ang anak ko. Pakiramdam ko tuloy ay nakikipag-usap ako sa kaedad ko. Lisa, I think should. As don't want my daddy to be hurt too, he exclaimed. Napangiti ako. At dahil good boy ka, bibigyan kita ng free mocha cake. Yay! Thank you, Miss Samantha, he yelled as he quickly stood up and hugged me tightly. I felt so blessed. Alam kong hindi niya pa alam kung anong koneksyon ko sa buhay niya, pero pakiramdam ko ay tidrato niya na ako bilang isang ina niya. Kinarga ko ito at dinala sa backing area ng cake shop ko. He was so excited and happiness can be traced on his face. Nag-enjoy ang mga kasamahan ko sa kanya pati na rin ang mga customers. Gusto kong sabihin sa kanila na anak ko itong hawak-hawak ko, ngunit natatakot ako. Natatakot ako na baka magalit siya sa akin, lalo na si Tyrone.
Marami ang nakain nitong mocha cake, and just like before, he complimented me and the staffs. 3:00 na ng hapon nang matapos kaming makipagdaldalan sa anak ko, I excused myself to them para sana ihatid ang anak ko sa bahay namin nila. Kaagad naman sumang-ayon si Lisa, kaya lumabas na kami. Wow, Miss Samantha! Your cake is the best, sigaw pa nito nang makapasok na kami sa kotse ko. Thank you, baby. And oh, just call me Tita Sam. I smiled. Okay, Tita Sam. I want to go back there, wika ng anak ko. Well, you can come back there, anytime. Pinaandar ko na ang kotse ko at nagmaneho na upang maiuwi ko na ang anak ko. Alam kong nag-aalala na si Tyrone sa kanya, lalo na't kanina pa ang uwian nila. Hindi naman ganoon kalayo ang bahay galing sa cake shop ko, kaya mabilis lang kaming nakarating. Kinuha ko na ang bag ng anak ko sa passenger seat at pinababa na ito pagkatapos ay isinuot na sa kanya iyon. Nahihirapan pa ito dahil bitbit nito ang cake na pinauwi ko sa kanya. Sabi niya kasi ay gusto niya iyong ibigay sa daddy niya upang humingi siya ng sorry. Oh, be careful, don't remove your bandage muna, okay? Sure po, tita, he smiled genuinely. Pak! Pak! Luke, naglaho naman ang ngiti naming dalawa at sabay na napatingin sa gate na nasa gilid namin. It's him! Kaagad nitong binuksan ang gate at iniluwa doon ang lalaking sobrang miss ko na. Namumula pa ang mga mata nito at gusot ang puting long sleeves, habang ang buhok nito ay sobrang gulo. Nang makita nito ang anak ko ay kaagad itong naglakad papalapit sa anak niya at mahigpit itong niyakap. Baby, where have you been? He almost whispered. Nakatayo lang ako dito sa gilid habang inoobserbahan ang mag-ama ko. Alam kong sobrang nag-alala ito sa anak niya, kaya siguro hindi niya nainisip ang sarili niya. I go to Tita Samantha's cake shop. What? Without my permission. You're still a toddler and you need someone beside you. Paano na lang kung may nangyaring masama sa'yo? He scolded our son. And what happened to your knee? He exclaimed. Hindi naman kaagad nakapagsalita si Luke kaya ako na lang ang nagpaliwanag. Pasensya na kung ngayon ko lang siya naiuwi. Nakita ko kasi siya kanina na natumba at nasugatan ang tuhod niya, kaya ginamot ko na lang siya, pagsasalaysay ko dito. Imbes na magpasalamat ito ay tinapunan lang ako nito ng isang nakakamatay na tingin. You should have called me, he said. Hindi kita matawagan, nauutal kong sambit dito at tumungo. Come, baby. Let's get inside, malamig dito sa labas, rinig kong sambit ni Tyrone. Alam ko namang ayaw niya akong makita. Kaya bago pa man niya ako paalisin, nagmamadali na akong umikot at akmang babalik na sa kotse ko, nang marinig ko ang boses ng anak ko na tinatawag ang aking pangalan. Tita Samantha! Don't leave yet! I need your help, rinig kong sambit nito. Nang matingnan ko ang mukha nito, nakatitig lang ito sa akin at halatang kailangan nga niya talaga ang tulong ko. Samantalang si Tyrone naman ay mukhang makakapatay na maya-maya dahil sa klase ng tingin na itinapon niya sa akin. Oh, you can do it, little boy. I cheered him. No, please, he pleaded. But, come inside. Pinutol naman kaagad ni Tyrone ang sasabihin ko at tumayo na habang karga-karga ang anak ko. Naglakad na ito papasok ng bahay, sumunod na lang ako sa dito. Nahihiya akong pumasok, hindi ko alam pero naaalala ko lahat ng mga kasalanang nagawa ko dito sa bahay na ito. Pero aminado akong sobrang namiss ko ang bahay na ito. Nang makapasok na kami sa loob ng bahay ay dumiretso kaagad si Luke sa couch at pinaupo ako sa gilid nito. Kailangan daw nito ang tulong ko dahil nahihiya daw siyang humingi ng tawad sa daddy niya. Siguro ay unang beses niya itong gagawin sa kanyang ama. Naiwan pa ako sandali doon dahil pinaliguan pa ni Tyrone si Luke. Makalipas ang mahabang minuto ay lumabas na sila ng tuluyan sa kwarto. Buong akala ko pa nga ay maayos na sila ngunit mali pala ako. Hindi pa rin ito kinakausap ang kanyang ama. Mabilis na tumakbo papalapit sa akin si Luke at umupo sa tabi ko. Kinuha niya ang supot ng cake sa lamisita sa harap namin habang nakasunod lang ang tingin ito kay Tyrone. Alam ko namang gusto niya nang kausapin ang ama niya, nahihiya lang siya. Tahimik na naglakad papunta sa kusina si Tyrone, kaya nagkatinginan kami ni Luke. He wants a signal from me. Go. I muttered. But what if he'll never forgive me?
He is not angry, baby, trust me. I smiled. Tinulungan ko itong bumaba sa upuan at hinatid ito doon, pagkatapos ay kaagad akong umalis. Ayokong sirain ang oras nila. Nanatili lang ako sa likod ng pader na iyon at nakikinig sa kanilang pag-uusap. Daddy, I'm sorry for ignoring you. I heard my son said. No, it's okay, son. I made a mistake too, sagot naman ni Tyrone. Tita told me that should talk to you and forgive you kung ayaw ko daw po kayong masad. Lisa, Tita Samantha gave this cake to me. I want to give this to you because I love you, mahinang sambit na anak ko. Nakarinig pa ako ng tunog ng supot, siguro ay inabot niya na ito sa kanya. I love you too, baby. Tyrone responded. It's like a music to my ears whenever heard them saying I love you to each other. I wish I could join them. Can we eat this cake already? Tyrone chuckled. I should call Tita Samantha first, nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ng anak ko. Kaya dali-dali akong tumakbo pabalik sa couch at umupo doon bago pa man niya ako mahuli. Tita! Daddy said come here and we'll eat those mocha cakes, pagtawag pa nito sa akin. Huwag na baby. Dito na lang ako. But, please tita, he again pleaded. He gave me no choice. Hinila pa ako nito papunta sa kusina at pinaupo ako sa upuang kaharap ni Tyrone. Diyos ko, kinakabahan ako. Ano ba naman kasing klaseng tingin ang ipinukol niya sa akin? Namamawis na itong mga kamay ko at nanlalamig ang aking mga paa. 5 pirasong cake ang inilagay ko kanina sa supot kaya wala akong sapat na dahilan para tanggihan ang alok ni Luke. Hindi ako lubos makakain dahil ramdam na ramdam ko ang tingin niya sa akin. Sobrang tahimik pa namin dito sa malaking mesa. I heard him cleared his throat. Baby, this cake is too sweet. I'm afraid this can cause urinary tract infection to us, he commented. What? Anong sobrang tamis? Hindi ako yung tipong mahilig sa asukal kaya papaano niya nasabing maraming asukal. No, it's not daddy. Maybe this is not your type of flavor. Maybe, I just really don't like the one who made this cake. Mahina nitong sambit dahilan upang mapatingin ako sa kanya. Sakto namang nakatitig ito sa akin habang nakangisi at pinaglalaruan ang kutsara. Alam ko namang napilitan lang siyang makasama ako dahil sa anak namin. Pero parang hindi naman tamang insultuhin niya ang gawa ko. Kaagad akong nag-iwas ng tingin dito at mas binilisan na ang pagkain. God, hindi ko kakayaning makaharap siya ng matagalan. Doon, napasinghap ako nang biglaang sumigaw si Luke sa tabi ko. Just leave it there, baby, punta ka muna doon at kakausapin ko si Tita Samo. Saad nito at diniinan ang pagkabigkas ng pangalan ko, napalunok ako. Sumunod naman kaagad si Luke at tumakbo paalis dito sa malaking mesa. I heard him cleared his throat. Baby, this cake is too sweet. I'm afraid this can cause urinary tract infection to us, he commented. What? Anong sobrang tamis? Hindi ako yung tipong mahilig sa asukal kaya papaano niya nasabing maraming asukal. No, it's not daddy. Maybe this is not your type of flavor. Maybe, I just really don't like the one who made this cake. Mahina nitong sambit dahilan upang mapatingin ako sa kanya. Sakto namang nakatitig ito sa akin habang nakangisi at pinaglalaruan ang kutsara. Alam ko namang napilitan lang siyang makasama ako dahil sa anak namin. Pero, parang hindi naman tamang insultuhin niya ang gawa ko. Kaagad akong nag-iwas ng tingin dito at mas binilisan na ang pagkain. God, hindi ko kakayaning makaharap siya ng matagalan. Doon, napasinghap ako nang biglaang sumigaw si Luke sa tabi ko. Just leave it there, baby, punta ka muna doon at kakausapin ko si Tita Samo. Saad nito at diniinan ang pagkabigkas ng pangalan ko, napalunok ako. Sumunod naman kaagad si Luke at tumakbo paalis doon sa hapagkainan. Nakatungo lang ako at pasimpleng pinaglalaruan ang aking mga daliri. If my hands are trembling. Alam mo bang muntikan na akong mabaliw kakahanap sa anak ko dahil wala siya kanina sa paaralang pinapasukan niya, panimulang saad nito. Nakagat ko na lang ang pang-ibabang labi ko dahil sa sinabi nito, I'm so sorry for what I've did. I swear, wala akong ginawang masama sa kanya. Gusto ko lang siyang makasama. There. Sinabi mo na rin.
Baka nga ginawa mo lang na paumanhin ang mga sugat ng anak ko para hindi mo na siya maibalik sa akin, he accused. Napailing kaagad ako sa sinabi nito. No, Tyrone. God knows. Iniangat ko ang aking paningin at nakita ko ang nagpupumigil sa galit nitong mukha. Nagpakawala ito ng isang malalim na hininga bago ibinalik ang tingin sa akin, tumayo ito at inayos ang upuan. Follow me, malamig nitong sambit at naglakad na. Lumabas ito sa pinto papunta sa bakuran. Mabilis akong tumayo at sumunod dito. Oh, how I miss this place. Dito ako halos namamalagi noong pinagbubuntis ko pa ang anak ko. Ganoon pa rin ang lugar, walang pinagbago. Well, nag-iba ang disenyo ng swimming pool but it is still the same. Son is so precious to me, said nito. Naliyak na ako dito, hindi ko inakalang maisakit pala ang anak ko. I'm so sorry. I managed to say. Wala na, naubusan na ako ng mga salita. But still, I want to thank you for saving him, he said. Hindi ko inasahan na sabihin niya ang katagang iyon. Akala ko ay galit siya sa akin dahil sa ginawa ko kanina. Thank you for talking to him and explain to him everything, he added. And without any hesitations, a smile was formed on his lips. Naalimpungatan ako nang marinig ko ang malakas na pagtunog ng telepono sa gilid ng aking tinutulugang kama. Gusto ko man itong patayin at bumalik sa pagtulog dahil inaantok pa ako, ngunit nagbabaka sakali ako na importante ito. Baka mamaya ay importante ito. Inabot ko ito. Nagdadalawang isip pa ako kung sasagutin ko ba ito o hindi. No naman kasi hindi ko ito kilala. Makalipas ang ilang segundo nang matapos na ang pagtunog nito, nakatitig pa rin ako sa screen. Hindi ko ito sinagot. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko at bumalik sa paghiga, inilagay ko ang telepono ko sa gilid ng unan ko at muling ipinikit ang mga mata. Lumalalim na ang pagtulog ko, ngunit narinig ko na naman ang malakas na pagtunog ng aking telepono na ikinainis ko. Hinablot ko agad ito sa gilid ng unan ko at tiningnan kung sino ang tumawag. I sighed in disbelief. Sino ba kasi ito? I have no other choice but to answer the call. Baka tatawag na naman ulit ito mamaya at maistorbo na naman ako sa pagtulog. Inilapit ko ang telepono sa aking tenga upang marinig ang pagsasalita ng tumatawag. Hindi ako nagsalita at hinintay lang ito. Hello. As I heard those voice, felt my heart skips a bit. Isang salita lang ang kanyang sinabi, ngunit pakiramdam ko ay may kuryenteng dumadaloy galing sa kamay ko patungo sa puso ko. Samantha, pinutol nito ang pagsasalita ko. Kaagad kong inayos ang aking pag-upo. I then cleared my throat before talking, Tyrone, ikaw pala. Good morning, sinikap kong nagsalita ng maayos dito. Bahagya pa akong nalungkot nang marinig ko ang mabigat nitong paghinga na tanainis ito sa aking sinabi. Didn't call to greet you. I just want to say that, I'm here outside your house, patay emosyong sambit nito na ikinalaki ng mga mata ko. I heard it wrong. Andito siya sa labas ng bahay namin? Pardon, wala sa sariling saad ko. Tite, just go out already will you? I can't bear myself having those varicose veins in my legs. If that happens, ramdam ko ang inis sa sinabi nito. Alam kong umirap na naman ito ngayon, napangiti ako sa aking naisip. Sige. Sandali lang, pasensya na sa paghihintay, sagot ko dito. Tinapos nito ang tawag, kaya inilagay ko kaagad ang telepono sa gilid ko. Bakit kaya siya nagpunta rito? Parang kidlat na tumalon ako pababa sa kama. Ewan ko pero, pakiramdam ko ay naglaho na parang bula ang antok na nararamdaman ko kani-kanina lang. Sa bawat yapak na aking ginagawa, samot-sari ang aking nararamdaman. Kinakabahan ako sa kung anong sasabihin niya sa akin na natutuwa nang malamang hinihintay niya ako sa labas. Lumabas kaagad ako ng bahay at dumiretso sa malaking gate na naroon. Hindi ko kaagad siya nakita dahil mataas at sarado ang gate namin. Nang sa wakas ay mabuksan ko na ito. Agad na sumalubong sa akin ang nakakunot ng noong si Tyrone habang nakasandal sa gilid ng kanyang itim na sasakyan at panay tingin sa kanyang relo. Ang sarap niyang pagmasdan, halata naman na sa kanyang mukha na nababagot na siya kakahintay sa akin, pero ang gwapo pa rin niya. Sa suot niyang formal, nagmumukha siyang model. Tayo pa lang niya. Tyrone, nahihiyang pagtawag ko dito.
Kaagad naman itong lumingon sa akin, hindi pa rin naglaho ang inis sa kanyang mukha. Umayos ito ng tayo at naglakad sa akin habang nakapamulsa, napalunok ako. "I've waited here for about 20 minutes, he said flatly while looking at his watch. I gulped for what he just said. Pasensya na, natulog kasi ako, mahinang sagot ko dito. He seems to be annoyed for what have said. Giza the way, I decided to come here to tell you that have to go to Cebu. I have a business partner there and is setting an appointment with me for our business proposal. Mahabang sad nito. Pakiramdam ko ay katulad pa rin kami ng dati. He, being Izzy husband, asking Ziffy permission if he can go for his business. At walang kasama ang anak ko sa bahay, it's only Yaya Lina who is with him for now, pero aalis siya mamaya at uwi sa kanila dahil linggo ngayon. Wala rin si Lera dahil nagkaroon ng problema ang kumpanya niya sa New York, so I have no other choice but to call you, sambit nito. Nasaktan ako sa huli niyang sinabi, he had no other choice. Wala na ba talaga akong puwang sa puso niya na kahit oras man lang sa anak ko ay gagawin lang niya akong pagpipilian? Walang problema. Pilit akong umiti dito. Kaagad itong tumalikod at binuksan ang pinto ng kanyang kotse. Let's go, mabilis nitong sambit. Ihahatid na kita, baka gising na si Luke, his forehead crumpled in annoyance. Magbibihis muna ako again, he cutted the words. May mga damit si Lira doon sa bahay, you can wear it, pwede kang maligo doon, kurnain. What else, gusto kong kamutin ang ulo ko. Wala na akong ibang magawa kundi ang sundin ito. I also forgot to bring the phone with me. Napahiya pa ako nang hinintay ko itong pagbuksan ako. Akala ko kasi ay liliko pa ito, ngunit nagkakamali ako, nainis pa nga ito. Ako pa ang makapal ang mukhang umasa, kung una pa lang ako naman talaga ang sumira. Tahimik lang kami sa loob ng kotse. Matuwid akong nakaupo habang nakatuon ang atensyon sa labas ng kotse. Literal na nabibingi ako sa katahimikan na naghahari sa pagitan namin. Pasimple pa akong napasulyap dito na sana ay di ko na lang ginawa. Sakto naman kasing lumingon ito sa akin, kaya kaagad akong nag-iwas ng tingin. Mamayang gabi pa ako makakauwi, but promised to be early. Nagulat ako sa biglaang pagsasalita nito. Sige, mabilis kong sagot dito. And about Luke. Don't let him eat butter and shrimps, he's allergic, paalala nito. Tumango na lamang ako. And last thing, don't let him play too much. Huwag mo siyang hayaan na pawisan at kapag kakailanganin, nakalagay ang. Inhaler ni Luke sa table malapit sa closet niya, dagdag nito. Tumango ulit ako. Para ako baguhang yaya na binibigyan niya ng mga tagubilin patungkol sa anak niya, ang sakit lang. Pakiramdam ko ay parang wala akong kwentang ina dahil kahit mga pagkain na bawal sa anak ko ay di ko alam. Makaraan ang mahigit 5 minuto, nakarating na kami sa bahay. Nakakamanghalang talaga dahil walang pinagbago nito noong dito pa ako nakatira, kasama ang asawa at anak ko. Hey, bumalik ako sa aking sarili nang marinig ko siyang magsalita. Here's the key. Huwag na huwag kang magpapapasok sa bahay namin ng kahit na sino, and as possible, please act as a mother to envy son. Kahit ngayon lang, don't be an immature mother to him, he warned. It feels like, my heart was broke into pieces as he said those words. Immatured. Am I that kind of mother really? Bahagya akong napatungo at tumango bilang sagot dito. Inabot nito ang susi sa akin kaya kinuha ko ito, maya-maya ay sunakay na ulit ito sa kotse at nagmaneho paalis. Bumagsak ang mga balikat ko, pakiramdam ko ay natapakan ako sa sinabi niya. Pero ano namang karapatan ko para magalit? Hindi naman talaga kami aabot dito kung hindi lang ako nagpakaduwag. Napailing na lang ako at pinilit na kalimutan ang mga iyon. Hindi ko naman siya masisisi, dapat pa nga ay magpasalamat ako sa kanya dahil binigyan niya ako ng pagkakataon sa anak ko. Kaya susulitin ko ang araw na ito kasama si Luke. Humugot muna ako ng isang malalim na hininga bago buksan ang gate ng bahay at pumasok. Sobrang tahimik ng bahay, nakapatay ang mga ilaw at masasabing wala talagang tao dito. Binuksan ko ang ilaw ng buong bahay, at tumambad sa aking paningin ang lugar, kung saan bawat sulok ay napupuno ng alaala namin noong kasama ko pa ang mag-ama ko. Malungkot akong napangiti. Itinigil ko na ang pagdadrama ko nang mapansin ko ang pagsikat ng araw na nanggagaling sa labas ng bahay.
Dali-dali akong tumakbo patungong kusina upang ipagluto ang anak ko ng umagahan. It's already 5:49 in the morning. Kaya kailangan ay nakapagsimula na akong magluto. Hindi naman ako nahirapan dahil unang-una kumpleto naman ang mga kagamitan dito. Pati ang mga lulutuin ay kumpleto din. Makaraan ang ilang minuto nakarinig ako ng marahang pagbukas at pagsara ng pinto. Siguro ay ang kasambahay na iyon, sasabihan ko na lang siya. Hi! Diyos mio! Sino ka? Isang kinakabahang boses ang aking narinig na nanggagaling sa likuran ko. Mabilis ko itong nilingon. Good morning po. Ako po si Samantha, napagsabihan lang po ako dito ni Tyrone na bantayan muna ang anak si Luke po dahil aalis daw po kayo mamaya, pagpapaliwanag ko dito. Ikaw pala. Pasensya ka na Hiha, hindi naman kasi sinabi ng batang iyon na maaga kang pupunta, natatawang saad nito. Natawa na lang ako. O siya, ako na muna dyan. Hindi ko trabaho yan, naglakad ito papalapit sa akin. Nako, wag na po. Kakagising niyo pa lang naman, tanggi ko dito. Nako, ako nahiya nang makalapit na ito sa akin. Naghugas ito ng kamay at kinuha sa aking harap ang kutsilyo at nagsimula. Salamat po, saad ko na lang. Wala yon. Trabaho ko ito, sagot nito. Nasa gilid lang ako nito habang nakatingin sa kanyang mabilis na kamay habang naglilinis ng mga lulutuin. Nga pala. Girlfriend ka ba ni Dodong Ron Hisha? Saglit na napatigil ang mundo ko sa narinig ko. Hindi po manang. Kaibigan lang po kami, nahihiyang sambit ko dito. Gusto kong sabihin na asawa niya ako, ngunit ayokong magalit si Tyrone sa akin. Akala ko pa naman may kasintahan na ang alaga ko. Gusto ko kasi siyang makita na kasama ang mahal niyang babae. Sayang nga, hindi ko man lang naabutan ang ina ng anak niyang si Luke. Tila nadismaya ito sa naging sagot ko. Alaga po, tanong ko dito. Simula pa noong bata pa si Ron ako na ang nag-aalaga sa kanya. Nakakatawa nga lang kasi kahit pa noong bata pa siya, ay hindi na talaga siya marunong ngumiti, kaya nadala niya na sa kanyang paglaki. Ngumingiti lang siya sa mga piling tao, pagkukwento nito. Mabait na bata si Ron, hindi nga lang niya ipinapakita. Naaawa siya, hindi nga lang niya pinapahalata. Sa kabila ng kanyang pagiging suplado, nagawa niya pa ring rumispeto sa mga mas nakakatanda sa kanya, pagpapatuloy nito. Napangiti ako sa narinig. Kaya gusto kong makita ang mapapangasawa niya o di kaya ay kasintahan niya dahil napakaswerte niya at minahal siya ng isang Tyrone Madrigal. Kaso, nadismaya ako nang malaman ko na iniwan siya ng babaeng iyon, saad nito. Tama si Manang. Napakaswerte ng babaeng mamahalin ni Tyrone. O siya, baka kung saan pa tayo narating sa pag-uusap na ito. Pwede bang gisingin mo muna si Luke sa itaas Hisha? Bibilisan ko na lang ang pagluluto dito, natatawang sambit nito. Sige po, sagot ko. Nagpunta na ako patungo sa kwarto ni Tyrone. Alam kong nandoon natutulog ang dalawa, simula pa noong bata pa ang anak ko, hinahanap-hanap niya na talaga ang kanyang ama. Kumatok pa ako ng 3 beses bago tuluyang buksan ang pinto. Naabutan kong mahimbing na natutulog ang anak ko. Ang gulo pa ng kama pati ang kumot nito, katulad na rin ang kanyang damit at ang kanyang buhok. Marahan kong sinarado ako pinto at tahimik na naglalakad palapit dito. Habang papalapit ako, unti-unting luminaw ang mukha ng anak ko sa aking paningin. Ang cute niyang matulog, namumula pa ang ilong nito. Maingat kong iniupo ang sarili ko sa kama habang nakatitig pa rin sa natutulog kong anak. Every angel is sleeping soundly and is like he is dreaming of something. I gently caress his soft cheeks. As I touched those cheeks, memories suddenly flashed on in my mind. Hindi ko na malayang isa-isa na palang nagsituluan ang mga luha nang gagaling sa aking mga mata. Is they baby? I muttered as silently cried. Nasa gitna na ako ng aking pagliyak nang mapansin kong gumalaw ang anak ko. Pagkatapos ay unti-unti nitong binuksan ang kanyang mata. Nataranta ako kaya mabilis kong pinunasan ang mga luhang bumasa sa mga pisngi ko. Tita Samantha, he called out the name while rubbing his eyes. Yes, saad ko dito habang nakatalikod pa rin at sinisiguradong hindi mahahalatang umiiyak ako. What's wrong with you po? Are you crying? He asked. Naramdaman ko ang bahagyang paggalaw ng kama senyales ng paglapit ni Luke sa akin.
Hindi naman ako nagkamali dahil naramdaman ko ang kanyang mga kamay sa aking balikat. Tita Samantha, he again called. Ah yes, this time I answered him. Well, why are you crying po? Do you have the problem? Jilvai's son innocently asked. I let out a soft laugh as I continued to wipe my tears away. It feels so good. Masarap sa pakiramdam kapag nag-aalala sa iyo ang anak mo. Kahit na hindi pa niya alam na ako ang totoo niyang ina, nararamdaman ko na kaagad ang pakiramdam na maging isang ina ni Luke. Did Divay Daddy made you kiss po? He asked. I shook my head as an answer. Then Eve po. I smiled at him and then caressed his left cheek using my left hand. Naaalala ko lang ang anak ko. I answered in a low and sad tone. What? Do you have a baby po pala? Who? What is her or his name? May sunod-sunod na tanong nito sa akin na tila interesadong makilala ang anak ko. Well, in fact siya ang tinutukoy ko. You don't need to know him na. Nasa malapit ko lang naman siya kaso hindi niya alam na anak ko siya, malungkot akong napangiti. Nagsalubong naman ang mga kilay nito, what? How come? As don't understand, inosenteng tanong nito. You can't understand it, kasi baby ka pa. Kapag malaki ka na, saka ko mo pa maiintindihan, sambit ko na lang. Baby, your daddy have to go to Cebu, but he promised to go back early. Important kasi Yes po, daddy already told me about that. And he said, ikaw po muna ang kasama ko, masayang saad nito na ikinangingiti ko. Such a good boy. I complimented. Thank you po. Daddy said, I should be a good boy too, because Superman is a good boy, he answered. You do really love Superman, aren't you? Yes, of course. I idolized him, because he is a hero, sagot naman nito. Great. He really is a Superman, pagsang-ayon ko naman. You're one of his fans too, tumango lang ako bilang sagot. Now, we should go down and eat some breakfast. I heard your tummy growled. Joke. Hindi mahirap kausap ang anak ko. Hindi ito katulad ng ibang bata na kailangan mo pang bulahin para lang sundin ka. Iba si Luke sa kanila. Binuhat ko ito at lumabas na ng kwarto upang pumunta na sa kusina para kumain. Tamang-tama naman dahil naabutan namin. Si Manang nahaghahanda ng mga plato sa mesa. Hanga talaga ako sa kabaitang taglay ng anak ko. Nang makita niya si Manang, kaagad suyang bumaba sa aking bisig at lumapit sa kanya upang bumati, pagkatapos ay tinulungan pa siya nitong maglagay ng mga kutsara at tinidor sa mesa. Nang matapos ay sabay na kaming tatlong kumain. Masasabi kong, masarap talaga silang kasama kapag kumakain, hindi sila naubusan ng pag-uusapan. Nang mag-alas 9 na ng umaga, naghanda na si Manang para sa kanyang pag-alis. Day off niya kasi ngayon at sabi niya ibukas pa siya ng alas 9 makakauwi. Nang tuluyan nang makaalis si Manang, sunod kong ginawa ay pinaliguan ko ang anak ko. Naguluhan pa nga ako nang sabihin nitong ayaw niyang magpasama sa akin, parang hindi 3 years old ang kausap ko, ngunit kalauna ay pumayag na ito. Ang ingay pa nga namin hindi dahil sa nilalamig siya, kundi dahil nahihiya siya sa katawan niya. Tita Samantha, I wanted to tell you something, he said as he kept on playing the hair. Nasa kandungan ko siya at kasalukuyan kaming nakaupo sa likod bahay ng mansyon. Sure baby, saad ko naman. I have Jimmy's daddy and I have Jimbe mama, but where's Jimbe mommy? He asked in curiosity. Pakiramdam ko ay nabawasan ng isang tinik ang aking puso, nakahinga ako ng maluwag. Akala ko kasi ay si Lera talaga ang kinikilala niyang ina, hinahanap pa rin niya pala ang totoo niyang ina. What? Tanong ko dito. Mama Lera said to me that she's not really my real mother, but I can treat him as one, he paused. But I wanted to meet my real mommy. Yung sabi pa nga sa television, yung naglabas po sa'yo galing sa kanyang tiyan, siya daw po ang real mommy ko, inosenteng sambit ng anak ko. Yes, you're right. I agreed. Tita Sam, can you help me find my real mommy? But please let's keep it as a secret because I don't want daddy to get angry. Natawa pa ako nang bumuso ito. Marahan kong pinisil ang pisngi nito bago ako sumang-ayon sa gusto niyang mangyari. Hindi niya naman kasi talaga kailangang hanapin ang totoo niyang ina.
kasi nasa tabi niya na mismo ako. Luke, you want to hear a story about a mother and her son who lived away from each other? I asked to break the silence. Ken natutuwang saad nito. Once there was a girl who lived in a small town. She then met a boy whom she loved and they loved each other. They got married and became as one. They lived together in one roof. I paused. Inobserbahan ko muna ang magiging reaksyon niya. Nang mapansin kong interesado siya sa kinukwento ko, ipinagpatuloy ko na. And then, months had passed. The girl carried a baby boy on her womb. The boy takes good care of the girl. But one day... What? What happened one day? Mabilis na tanong ng anak ko na ikinatatawa ko. But one day, the girl was sick. She don't want to tell it to the boy because she don't want him to be hurt, so she kept it as a secret until she gives birth to her baby boy. Naiiyak ako nang maalala ko na naman ang mga pangyayaring iyon. She really do love her baby as well as his husband, but she have to do it. She made a cowardly decision. She left her family and not even thinking if they're fine. I continue. 3 years after, she came back. She's completely fine, but did you know what made her hurt? What is it then? Seeing her son having a new mom, seeing her husband having a new wife. But she promised to do everything just to be with them again. She will do everything just for them to forgive her. Malungkot kong sambit dito. Yan I added. What? Really not happy ending, he said in disappointment. Not all stories have a happy ending, Luke. Sometimes, you just have to accept the fact that, in real life, there will always be a conflict that will lead our story to a sad ending, pangaral ko dito. Napatungo ito. But hey. Placed my hand on his cheeks and gently lift his chin up to face me. Sad ending doesn't mean the story really ends in sadness. We can still remake that story and fight with the conflicts that happened in our lives, and then when we won against that battle, well, the happy ending is ours. I continued. Napansin ko naman ang pagliwanag ng mukha ng anak ko. So we can still make your story as happy ending, he asked. Just nod. Matapos ang pag-uusap naming iyon, pumasok na kami sa loob upang manood ng kartoon. Natawa pa nga ako nang malamang, hilig pala nitong gayahin ang mga boses ng mga cartoon characters. Ngayon ko palang rin nalaman na magaling din siyang maglaro ng mga Android games. Nagulat na nga lang ako kanina nang bigla nagkaroon ng games ang phone ko. Where did you learn to play this kind of game? Mobile Legends is not suitable for young kids like you, Luke. I warned him. Yes it is, but don't worry Tita Samantha, I'm not addicted with this game. It's just that, I use this to kill in the boredom, he explained. But how can you be that good? I don't know. Natawa na lang ako sa sagot nito. How can be kid think like this? Tita Samantha. Son. Last night, I saw Daddy and Mama Yum. What is it, Luke? I asked. Sharing their saliva, I guess, he said. Sandali akong napatigil sa aking ginagawa nang marinig ko ang sinasabi ng anak ko. Sharing their saliva. Kissing. Elvis did they kissed. They're not in love with each other, right? They're still best friends, right? Tita. Are you listening? Bumalik ako sa sarili ko nang maramdaman ko ang kamay ng anak ko sa balikat ko. Sorry. Come again. I said. I think they're making a new baby and that is the baby brother. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko alam pero, kahit nagaling iyon sa isang bata, nasasaktan pa rin ako. So you want to have a baby brother with your mama? I asked, hoping for a relieving answer. Yes, I am. I treated her as my mother too, he said as he spread his arms widely. Well that's great. Pilit akong napangiti habang nakatitig sa aking anak na masayang naglalaro sa harap ko. Sa buong oras, usap, kain, laro lang ginawa namin ni Luke sa loob ng bahay. Naabot kami ng mahigit 8 oras naming ginagawa iyon. Ngayon 7:00 ng gabi na, kasalukuyan Carning nasa harap ng telebisyon at nanonood ng pelikulang Mr. Bean 1997 habang kumakain ng niluto kong popcorn.
Ang ingay namin dito, tawa kami ng tawa dahil sa kabaliwang ginagawa ni Mr. Bean doon. Lalo na noong nasira niya ang litrato na ilalagay na sana sa museum. I somehow like him, he's being smart on his own way, saad ng anak ko na ngayon nasa gilid ko habang nakatitig sa harap. Yes, but everyone calls him crazy. I replied. Because they all think that happiness can be felt when you're with someone. Well, Mr. Bean stated that we can still enjoy our own company without expecting others. Mahabang saad nito na nagpahanga na naman sa akin. Look, can you? Can what, tita? Can you please act as a normal kid just for now? Natatawang saad ko dito. Tita, I admit, I'm still 5 years old. But you can't blame me if the knowledge is vast already, unlike other kids, said Luke. Napakamot na lang ako ng ulo ko at nagpatuloy na sa panonood. Baka matuluyan na ako nito, baka manaya may tumulo ng dugo sa ilong ko kapag sasagutin ko pa ang anak ko. Natapos namin ang panonood, ngunit tumatawa pa rin kami. Paano ba naman kasi, ang tanga niya, nadamay tuloy yung kaibigan na niloko niya para may matirhan siya. Tita, you should also watch the Mr. Bean's Holiday. It is also funny, he suggested. Well, we should watch that movie together. I replied. We laughed together. Did you? Napatigil sa pagsasalita si Luke nang marinig namin ang pagsara ng pinto. Sabay kaming napalingon sa likuran namin and there, he's already home. Tyrone is already home. Daddy. You're home, malakas na sigaw ni Luke at mabilis na bumaba sa couch upang salubungin ng yakap ang kanyang ama na ngayon ay nakatayo malapit sa pinto. Kaagad kong inayos ang hawak kong lalagyan ng popcorn, pinulot ko ang ibang mga nahulog sa sahig. Pagkatapos ay mabilis akong tumayo at tumungo. Daddy, I'm so very happy today. We've done many things. Right, Tita Samantha, masayang saad ng anak ko na ngayon ay karga na ni Tyrone na nakatitig rin sa akin. Ah, nautal kong saad. Si Daddy. Well, that's good to hear. I heard him said. Napalunok ako. Anyways, did you have dinner already? Tanong nito. No, we didn't yet. Ako na ang maghahanda, pagbubuluntaryo ko pa upang maiwasan ang bawat titig na itinapon nito sa akin. Naglakad ako ng mabilis patungo sa kusina at wala sa sariling kumuha ng iba't ibang ingredients. Bahala na. Habang abala ako sa pagluluto dito, naririnig ko pa ang paagkukwento ng anak ko kay Tyrone patungkol sa mga nangyari kanina. Halata din naman kasi na nag-enjoy talaga si Luke sa mga kabaliwang ginagawa namin eh. Kinuha ko na ang karne sa freezer at inilagay ito sa gilid at ipinainit upang lumambot. Kumuha ako nga ahos, sibuyas at iba pang ihahalo ko mamaya sa lulutuin ko. Nagsimula na akong maghiwa. Sa gitna ng aking paghihiwa, bigla kong naalala ang mga katagang sinabi sa akin ng anak ko kanina. Sharing their saliva. Oh God! Literal akong napasigaw nang maramdaman ang kutsilyo sa hintuturo ko na nahiwa dahil sa katangahang taglay ko. Mabilis akong tumakbo papalapit sa lababo upang hugasan ang sugat ko. Ang hapdi. Medyo malaki pa naman tong sugat na ito. Is everything's fine? What happened? Napako ako sa kinatatayuan ko nang marinig ko na naman ang pamilyar na boses na iyon. Tumango lang ako, wala. Yung sibuyas kasi, palusot ko pa. Natahimik naman ang paligid at tanging pag-agos lang ng tubig na nanggagaling sa tubo ang gumagawa ng ingay. Napahinga ako ng malalim. Nang sa tingin ko ay malilinis na ang sugat na ito, pinatay ko ang tubig at naglakad na pabalik sa mesa upang magpatuloy sa paghihiwa. Nang makarating na ako sa mesa, akmang hahawakan ko na ang kutsilyo nang biglang may kamay na naunang kunin ito. You can touch it, may sugat pa yang kamay mo, paano kung mahawa ang anak ko sa kadumihan mo? Nasaktan ako sa sinabi nito. Anong gusto niyang iparating sa akin? Namalandi ako. Naghugas na ako ng kamay. Still, you can't touch it, let me put this band-aid first, he postulated while his one hand is busy getting something inside his pocket. Nang mailabas niya na ito, nakita ko ang isang band-aid na kulay itim. Binalatan niya ito at pahablot na kinuha ang kamay ko palapit sa kanya. Maingat niya iyong inilagay sa aking hintuturo, nakatitig lang ako sa kanya habang pasimpleng hinihipan ang bandang iyon. Dahil sa nararamdaman ko,
hindi ko na namalayang tapos na pala ito sa ginagawa. Pinagpag nito ang kanyang suot na pambaba at inayos ang polo niya. Salamat, pabulong kong sambit dito. No, it's just nothing. Don't think and don't assume anything. I'm just doing this for envy, son, nothing more, nothing less. I'm going, he casually said, and then leave the kitchen. I was left there, dumbfounded. Nang manhid ang buong katawan ko at pakiramdam ko ay may kumukurot sa puso ko.